Nang gabing iyon, tila nanlulumo ang langit sa ibabaw ng sablayan. Sa likod ng nagtataasang pader ng bilangguan na kilalang matibay at mahigpit, naroon ang 3 presong maihatol na bitay. Sila sina Anton, Jafar, at Karyo, kapalit ng Suryo. Lihim silang nagplano ng isang bagay na desperado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon na hinaluan ng emosyong naguapaw. Ang mga mata nila ay namumula na parang nilalamon ng puot. Nang medyo tumahimik ang block, kumilos sila. Mabilis at planado ang bawat galaw, nilumpo nila ang gwardyang nalingat. Sinaka ni Karyo ang liig nito mula sa likuran gamit ang piraso ng retaso na itinago nila. Samantala, kinalagkad naman ni na Anton at Jafar ang 2 pulis na nagpapatrolya. May narinig na sigaw ng gulat, pero agad itong nilamon ng tunog ng bakal na kumalansing at pintong ibinalibag pasara. Sa loob ng ilang segundo, hawak na nila ang 3 pulis. Namumutla ang mga mukha ng mga batang operatiba. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga pilipisan. Pilit na itinali ang kanilang mga kamay gamit ang mga punit-punit na tela. Ang mga mata nila ay puno ng takot. Tila ba nakatayo na si kamatayan sa mismong harapan nila. Si Anton, sa garalgal na boses na puno ng galit, ay sumigaw ng malakas hanggang sa umalingaw ito sa masikip na pasilyo ng kulungan. Kung mamamatay man kami, isasama namin kayo. Tandaan nyo iyan. Hindi kami mga hayop na pwede nyo nalang kalagkarin sa firing squad. Ang kanyang mga salita ay gumuhit sa hangin, lalong nagpabigat sa nakakatakot na sitwasyon. Sa kabilang block, natahimik ang ibang mga preso. Ang ilan ay idinikit ang mukha sa rehas, pinapanood ang pangyayari na maihalong takot at paghanga. Ang hangin na kanina ay maalisangan lang, ngayon ay bumigat at punong-puno ng tensyon. Ang mga pulis na na-hostage ay napadasal na lang ng taimtim, umaasang maihimalang darating. Habang ang 3 preso ay patuloy sa pagsigaw at paghamon. Tila ba ang gabing iyon ang huling laban nila sa mundong nagpataw sa kanila ng hatol na walang kapatawaran. Ang pasilyo ng kulungan na amoy kulob ay naging arena ng terorismo. Ang 3 pulis ay pinilit lumuhod sa malamig na sahig na amoy kalawang at luma. Mahigpit ang pagkakagapos sa kanilang mga kamay. Nakayuko sila, ang mga mata idilat sa takot. Nakatayo si Anton sa harap nila. Ang katawan niyang puno ng tatoo ay nanginginig sa pagpigil ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy na hindi na kayang patayin. Sa garalgal na boses, dumagundong ang kanyang sigaw, kung kailangan naming mamatay, mamamatay din kayo kasama namin. Huwag niyong akalaing upo lang kami dito at maghihintay ng schedule ng bitay. Ang boses niya ay humampa sa sementadong pader, nagpatindig ng balahibo ng sinumang makarinig. Samantala, itinutok ni Jafar ang isang kinakalawang na bakal na nakuha niya mula sa maintenance room sa ulo ng isa sa mga pulis. Hinihingal siya, pero ang tingin niya ay malamig, tulad ng taong wala nang pakialam sa buhay. Wala nang mawawala sa amin. Kayong mga nakauniporme, dapat maramdaman niyo rin ang takot na nararamdaman namin, asik niya na puno ng puot. Ang 3 pulis na bihag ay hindi makaimik. Isa sa kanila, si Patrolman Rico, kapalit ng brief daraka, ay pumikit sandali, umaasang maililigtas siya ng dasal. Kumakalabog ang kanyang dibdib. Bawat segundo ay parang martilyo ni kamatayan na handang humampas. Ang 2 niyang kasama ay namumutla na. Tadtad ng malamig na pawis ang kanilang mga mukha. Ang mga nakataling kamay ay nanginginig ng malala, kaya't naririnig ang mahinang kalansing ng kadena at tela. Sa likod ng rehas ng ibang selda, ang mga presong nakasaksi ay napipisagulat. Alam nilang hindi lang ito simpleng prison riot. May bagay na mas nakakapanindig balahibo, ang paglaban ng mga taong wala nang pakialam kung mabuhay o mamatay. Ang mahinang bulong ng dasal ng mga pulis na humahalo sa mabibigat na hininga ng mga preso ay lumikha ng nakakasakal na kapaligiran. Biglang binalaong ni Anton ang mukha ng isa sa mga pulis, tinitigan ang takot sa mata nito ng malapitan. Rasahin mo. Ito ang pakiramdam na bumabagabag sa amin gabi-gabi. Ang paghihintay sa kamatayan. Kung nagbulag-bulagan ang mundo sa amin, pues, isasara din namin ang mata ng mundo nyo. Ang sigaw niya ay halos magpahimatay sa isa sa mga pulis sa sobrang takot. Nang gabing iyon, ang pasilyo ng sablayan ay hindi na lang basta kulungan, naging espasyo ito sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kung saan ang takot, kawalan ng pag-asa, at galit ay naghalo-halo. Sa labas ng prison block, ang paligid ay naging war zone.
Daan-daang pulis, mga miyembro ng SA, Special Action Force, na naka-full gear, at mga jail guard ang nagtatakbuhan para harangan ang mga lagusan. Ang sirena ng babala ay umuungol mula sa tore, nakabibingi, humahalo sa tunog ng alon ng dagat sa timog na humahampas sa batuhan. Binuksan ang mga searchlight, nakatutok sa block na ngayon ay kontrolado ng 3 sentensyado. Ang ground commander na si Major Valderrama, kapalit ng Wiryawan, ay nakatayo, tensyonado ang mukha. Mahigpit ang hawak niya sa radyo. Tumutulo ang pawis niya kahit malamig ang hangin ng gabi. Walang kikilos ng padalos-dalos, malakas niyang utos, pinipigilan ang kanyang tropa na ang mga daliri ay nakadikit na sa gatilyo. Ang tingin niya ay diretsyo sa gusali kung saan ang 3 niyang tauhan ay ginawang human shield. Mula sa loob, rinig na rinig ang mga sigaw at banta ni na Anton at Jafar. Atras! Kung hindi, pupugutan namin to. Habang nakatutok ang kinakalawang na bakal sa liig ng isa sa mga bihag. Dinig na dinig ang kanilang mga salita sa emergency system sa paligid ng kulungan na nagpatahimik sa lahat ng otoridad na nakapaikot. Isang mabigat na dilema ang lumutang sa ere. Kung sasalakay sila, pwedeng mawala ang buhay ng 3 pulis sa isang iglap. Pero kung maghihintay sila ng matagal, baka lalong maging desperado ang mga preso. At baka mag-uwi pa ito ng riyot sa ibang block. Ang tensyon ay ginawang parang oras ang bawat segundo. Ilang batang pulis sa likuran ang nagbulungan. Putlain ang mga mukha. Ang mga mata nila ay puno ng pangamba. Si Rico yun. Diyos ko, kabatch ko yan, bulong ng isa na halos maiyak na. Ang iba ay napakagatlabi na lang, pinipigil ang galit at takot. Pumikit sandali si Major Valderrama. Mabigat ang kanyang ulo sa bigat ng desisyon. Sa isang banda, kailangan niyang ipatupad ang batas. Ang mga death row convicts ay wala ng karapatang tumawad para sa buhay. Pero sa kabilang banda, 3 buhay ng kanyang mga tao ang nasa bingit. Sumisigaw ang puso niya na sumugod na. Pero alam ng utak niya na ang isang maling hakbang ay magreresulta sa madugong trahedya. Ang gabing iyon sa sablayan ay puno ng tensyon. Sa isang panig, batas na hindi mababali. Sa kabila, ang dikta ng pagkatao na iligtas ang buhay. Mula sa labas ng block, binuksan ang megaphone. Humakbang paharap si Major Valderrama. Matatag ang boses niya, pero pilit na itinatago ang panginginig ng emosyon. Anton, Jafar, Cario. Makinig kayong mabuti. Ayaw naming dumanak ang dugo ngayong gabi. Pakawalan niyo ang mga kasama namin, may paraan pa para maayos natin to. Ang boses ay umalinggaw papasok sa block. Lahat ng pulis ay nagpigil ng hininga, umaasang ang negosasyon ay makakalambot sa puso ng mga preso. Pero ang tanging narinig nila ay ang malamig na tawa ni Jafar. Ang tawa ay tumalbog sa mga pader na semento, nakapanindig balahibo. Anong sabi mo? Maayos? Ha? Sigaw ni Jafar sabay sipa sa isang nakaluhod na pulis hanggang sa masubsob ito. Akala niyo ba tanga kami? Bitay ang naghihintay sa amin. Tapos na ang buhay namin. Kung aalis kami, magsasama kami ng iba. Kailangan din namin ng hustisya, dagdag ni Cario sa boses na paos at puno ng puot. Kalokohan yang negosasyon nyo. Wala na kaming kinabukasan kaya huwag niyong iisipin na susuko kami. Itinutok niya ang mapurol na bakal sa ulo ni Patrolman Rico na napangiwi sa takot habang tumutulo ang luha. Si Anton, na kanina pa pinakamatigas, ay humakbang. Ang mata niya ay pula, ang mukha ay parang nawawala na sa sarili. Sigaw kayo ng sigaw ng demokrasya sa bansang to. Pero ang totoo, basura lang ang tingin niyo sa amin na kailangang itapon. Kung mamamatay kami, pues, maaalala kami ng mundo sa dugo ng mga parak niyo na dadanak ngayong gabi. Ang mga pulis na nakarinig sa banta ay lalong nabalisa. May mga napayuko, hindi kayang isipin na pinahihirapan ang kasama nila. Ang iba ay naggangalit ang bagang. Halos mapipindot na ang gatilyo, naghihintay lang ang go signal ni Major. Muling sinubukan ni Major Valderrama na magpakahinahon, binabaan ang boses na parang nakikiusap mula sa puso. Alam kong galit kayo. Alam kong pakiramdam nyo hindi patas ang mundo. Pero ang pumatay ng kapwa-tao ay dadagdag lang sa kasalanan nyo. Huwag niyong sirain ang konting dignidad na natitira sa inyo. Pero ang mga salitang ito ay sinagot ni Jafar ng malakas na sigaw. Anong sabi mo?
Dignidad? Ninakaw na ang dignidad namin nung hinatulan kami ng bitay. Walang kwenta ang dignidad kung bukas ay isa na lang kaming bangkay na walang pangalan sa lupang ito. Sa gitna ng tumitinding tensyon, bumibigat ang hangin sa loob ng block. Ang tatlong pulis ay nakaluhod pa rin, gapos ang kamay. Putlain sila, habol ang hininga, at ang mga mata ay tila naghihintay na lang ng katapusan. Sa labas, nakapaligid ng mahigpit ang SA. Nakaasinta ang mga armas, alerto. Lahat ay naghihintay ng himala. Bigla, mula sa hanay ng mga bihag, si Patrolman Rico, ang pinakabata sa kanila, ay naglakas loob na magsalita. Nanginginig ang boses niya pero puno ng sinseridad. Kuya Anton. Kuya Jeffar. Kuya Karyo. Parang awa niyo na, wag niyong gawin to. Mabigat ang kanyang paghinga, pero pinilit niyang tumingin sa mga presong nakatayo sa harap niya. Biglang lumapit si Anton, hinablot ng marahas ang kwelyo ng uniforme ni Rico. Tumahimik kang damuho ka. Anong alam mo sa buhay namin? Bata ka pa. May career ka pang naghihintay. Kami, naghihintay na lang ng bala o ng injection. Sigaw niya ng buong galit. Naggalit ang bagang ni Rico para pigilan ang takot na nagpapanginig sa buo niyang katawan. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Pero patuloy siyang nagsalita, bata nga ako, pero natatakot din ako tulad niyo. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong block. Maging ang ibang preso na nanonood ay napayuko, tila tinamaan sa sinabi niya. Umisi si Jeffar, pilit tinatago ang pagkagulat. Pamilya. Akala mo ba hindi umiiyak ang pamilya namin gabi-gabi? Akala mo hindi sila naglupasay nung marinig nilang bibitayin kami? Pero ang boses niya ay mas mahina na kaysa kanina. Tila naalala niya ang mga mukha ng mga mahal sa buhay na matagal na niyang hindi nakikita. Si Karyo, na kanina ang pinakamabangis, ay napahawak sa ulo gamit ang dalawang kamay. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang kamay na may hawak ng bakal ay nagsimulang manginig. Nakita ito ni Rico at nagpatuloy sa paos na boses. Halos pabulong, hinatulan nga kayo ng bitay, pero may pagpipilian pa kayo kung paano kayo maaalala sa huli. Bilang mga mamamatay tao na nandamay ng inosente. O bilang tao na piniling umalis ng may natitira pang dangal. Ang mga salitang ito ay parang patalim na tumarak sa puso. Tinitigan ni Anton si Rico, nangingilid ang luha. Kahit pilit niyang itinatago sa matigas na mukha, kinagat ni Karyo ang kanyang labi para pigilan ang emosyon sa dibdib. Si Jeffar naman ay natahimik ng ilang segundo, tapos tinignan ang mga kasama ng maihalong pagdududa at galit. Sa labas, si Major Valderrama na nakikinig sa speaker ay napayuko. May katiting na pag-asa na ang salita ng isang batang pulis ay makapagpapaguho sa pader ng kawalan ng pag-asa ng tatlong preso. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang hostage crisis, ang tensyon ay hindi lang banta ang laman, kundi isang nakabibinging katahimikan. Katahimikang pwedeng mauwi sa madugong wakas o sa kaligtasan. Ang katahimikan na sana ihumupa ay biglang nabasag. Si Karyo, na kanina ay parang bibigay na, ay biglang nagwala. Namula ang mukha niya, ang mata ay nanlilisik na parang sinapian. Sa isang ungol ng galit, itinutok niya ulit ang bakal sa ulo ni Patrolman Rico. Tumahimik ka, sigaw niya sa boses na garalgal sa emosyon. Huwag mong laruin ang damdamin namin gamit ang mabubulaklak mong salita. Pulis ka lang na mahaba pa ang buhay, samantalang kami, binibilang na lang ang sandali bago sunduin ni kamatayan. Sumuray si Rico, nanginginig ang katawan, pero hindi siya sumigaw. Ang tingin niya kay Karyo ay puno ng awa, hindi galit. Ang tingin na iyon ay lalong nagpagulo sa isip ni Karyo. Ang kamay niyang may hawak na bakal ay nanginginig ng malala. Parang gusto niyang pumalo pero ayaw din niya. Sa labas ng block, ang tropa ng A3 ay nagpigil ng hininga. Ilang sniper na nakapwesto sa tor ang nagkiling ng baril, naghahanap ng tamang anggulo. Ang daliri nila ay nasa gatilyo na, handang pumutok kung talagang mapapahamak ang bihag. Pero mabilis na itinaas ni Major Valderrama ang kanyang kamay, senyas na walang magpapaputok. Lalong nakasasakal ang tensyon. Tanging ang hininga ng mga preso at tibok ng puso ng tatlong pulis na kumakapit sa dasal ang naririnig. Alam ng lahat na ang isang maling galaw ni Karyo ay pwedeng gawing killing field ang buong block. Sa gitna ng bingit ng kamatayan, biglang tinignan ni Anton ang dalawa niyang kasama. Matalim ang tingin niya,
pero may pag-aalinlangan na sumisilip sa likod ng namumula niyang mga mata. Gusto ba talaga nating mamatay ng ganito? Bulong niya, mahina pero mariin. Napalingon si Karyo, nanginginig pa rin ang kamay na nakatutok kay Rico. Humakbang si Anton at tinignan sina Jafar at Karyo. Death row na tayo, alam ko iyon. Pero gusto ba nating maalala bilang mga hayop na nagdala ng inosenteng pulis sa hukay? O gusto nating umalis ng may konting katahimikan ang bumalot sa kwarto? Ang mga salita ni Anton ay yumanig hindi lang kay Karyo, kundi pati kay Jafar. Tumingin si Jafar kay Anton nang may pagdududa, tila ngayon lang na-realize na may ibang choice bukod sa pumatay. Pero sinubukan pa ring magmatigas ni Jafar. Huwag kang maging mahina. Wala silang pakialam kung mabuhay tayo o mamatay. Gusto lang nila tayong makitang ilibing. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil nagtatalo ang puso at isip niya. Bumuntong hininga ng malalim si Karyo. Ang kamay niyang may hawak na bakal ay dahan-dahang bumaba, kahit hindi pa tuluyang binibitawan. Nangingilid ang luha sa mata niya, nangingilo ang ngipin sa pagpigil ng emosyon, gulong-gulo kung lalaban hanggang huli o susuko sa konsensya. Sa labas, ramdam ng mga otoridad sa key at speaker ang pagbabago ng ihip ng hangin. Tinignan ni Major Valderrama ang monitor na pabuntong hininga ng maihalong kaba. Bumibigay na sila, bulong niya. Ito na ang pagkakataon. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan. Ang hangin sa loob ng kulungan ay parang huminto. Hawak pa rin ni Karyo ang bakal gamit ang nanginginig na kamay. Si Jafar ay natulala sa dilema. Si Anton naman ay nakatingin sa kawalan sa sahig. Tila ba ang kaluluwa niya ay nakikipagbuno sa konsensyang nagigising. Sa labas, tumindig ng tuwid si Major Valderrama. Nakadikit ang headset sa tenga. Bumulong siya pero puno ng otoridad. Snipers, hintay sa go signal. Assault team, ihanda ang tear gas. Isang beses lang tayo pwedeng sumubok. Biglang. Klang! Tunog ng bakal na bumagsak. Inihagis ni Karyo ang bakal sa sahig. Basang-basa ng luha ang mukha niya. Ayoko na. Bulong niya, halos sumuko na. Biglang nagbago ang lahat. Nagulat si Anton. Napatingin si Jafar nang may pagtataka. Hindi sinayang ang pagkakataon. Ngayon na, sigaw ni Major Valderrama. Sa loob ng ilang segundo, inihagis ang tear gas grenade sa bintana ng block. Isang maliit na pagsabog ang yumanig sa hangin. Binalot ng makapal at puting usok ang kwarto. Nabilaukan ang mga preso. Lumabo ang paningin nila. Mula sa usok, ang AST assault team ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Si Patrolman Rico at ang dalawa pang pulis ay agad hinila paatras gamit ang mabilis na manyobra. Si Rico, na nakaluhod pa rin, ay halos himatayin. Pero naramdaman niya ang mahigpit na hawak na humila sa kanya palabas ng kadiliman. Humagulgol siya nang mapagtantong ligtas na siya. Head, secure na. Hostages evacuated. Ang boses ng ASD ay dumagundong sa radyo, sinalubong ng hiyawan ng ginhawa sa labas. May mga pulis na nagyakapan, ang iba ay napaiyak na ng tuluyan. Samantala, sa loob ng block, ang mga preso ay nilumpo. Sumigaw si Anton ng histerikal, sinusubukang manlaban pero ibinalibag siya sa sahig at pinusasan. Si Jafar ay sumubsob, ang mukha ay puno ng galit na hinaluan ng luha. Iba si Karyo sa dalawa, nakaupo lang siya ng hapo, tinatakpan ang mukha ng dalawang kamay, tila sumuko na ng tuluyan sa kanyang tadhana.